Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mamaya, I will shift to Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng Okay. mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Opo. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yon, Opo. yung 46-C. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. Opo. 2012 bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012, Your Honor. 2012. March 11. Okay. Thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Opo. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis, Opo, kasi ninakawan po nila ako. ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming Opo. the report, the Okay. news report. Thank you po ma'am. Maraming salamat for your Salamat cooperation. po. So far that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon. You tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. You want to, yeah, go ahead. Opo, pwede Yeah. daw niyang Yes. basahin lang yung Okay, gustong Please. basahin niya. Opo. basahin. Please, pakibasa. To. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga
na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan dahil sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi Salamat kanina ka po. patis na tins dyan. Salamat Pahinga ka po, muna. sir. Ma'am, thank you. Thank you, sir. James Dave Curioso. You're next. Please state your historical employment with PDEA. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Good morning po, Senator Bato de la Rosa and sa ibang senators po kanina. When I was hired for Philippine Drug Enforcement Agency last 2008, it was August if I'm not mistaken, I was hired for a case monitor as a contractual employee po. So the sole ang trabaho ko lang po talaga is to monitor drug cases from other regional trial court ng Manila, within Metro Manila. If I was assigned to go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. Yeah, well, I would like to acknowledge the presence of Senator Chis Escudero. You want to say something, Your Honor? Please continue later, ha? Very Unahin muna natin. briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganon. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa chairman ay wala na,
yung kinausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya, hindi kung sino pang pangalan ng binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na ho tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man na nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yon sa panahon ng Chairman, nasaan na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon. At ng mga retrato at sinumpa ang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, Yes, Your Honor. for the consideration of the Chairman at a later time and for the Chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Poe, for granting me leeway to speak. Thank you, Senator Chis Escudero, for those to the points that you have raised. Indeed, it is my pleasure to hear some advice coming from veteran senators Tanda naman. who is a legal luminary. Indeed, well accepted by the chair of this committee. Lahat ng points na ni-raise mo, and I'm going to consider it seriously and I'm going to rule on it in the proper time. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Chis. I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe, another veteran senator who can give us some insights into this investigation. Ma'am, you have the floor. Thank you, Senator Bato. Actually, it's been a while since I attended a public order hearing. It's been years. Talagang masalimuot pag public order hearing. Pag meron kang hindi napatawag, sasabihin, meron bang ikinukubli? Pero ang totoo nun, kailangan din tayo nag-iingat kung saan galing ang ating mga impormasyon. Tama yung sinabi din ni Senator Chis. Actually, Ginoong Morales, sa tanggapan namin, hindi lang kay Senator Bato, maraming nagbigay ng babala sa amin tungkol sa inyong karakter. Mga patong-patong na kaso laban sa inyo. Ngayon, hindi naman natin sinasabi that it should jeopardize your testimony. I'm just telling you that we really have to go through with a fine-tooth comb the allegations that are being brought forth our committees. So at the proper time, I would like to ask also, there are certain kasi some cases against him eh. Natanggap din ninyo yata yung folder na sinubmit. Yes, this is pertaining to the Oo, housing homeowners association, oo. that Hindi naman- estafa case and everything. oo. So, binigay ko na sa aking Staff. Thank you for Stop. going through them. Actually, that's not naman the topic right now, no? So I don't want to bring it up anymore. Basta you have it already in your hands, Mr. Chair, yes, Your Honor. because it also will
it somewhat gives a background on our witness or our resource persons. So that's all. I'm just here to observe. Paalis na rin ako dahil may isa pa akong hearing din. Thank you, Your Honor. Salamat for giving us time. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.